Brother Eli, itong aking katanungan, hindi sa pamagitan ng Biblia dahil wala naman akong alam sa Biblia at saka wala rin akong Biblia. Ang tungkol lang sa mag-asawa na madalas nag-aaway sila sa pamagitan ng pera. Kasi yung lalaki kuminsan hindi nagbibigay. Sino ba talaga ang dapat humawak ng pera? Mayroon bang nakasulat sa Biblia? Nasa mutual pong unawaan ng mag-asawa yon. Alam nyo kung ako ang masusunod, ano ho? Ang lalaki ayon sa Biblia, pangulo ng kanyang asawa. Ang pangulo, pwede ka namang mag-delegate ng power eh. Tenyo si Era. Si Era. Yung kanyang kapangyarihan, binibigay niya yun sa iba para meron siyang katulong. Kaya kung ang lalaki, pangulo ng kanyang asawa, hindi naman masamang bigyan mo ng pera yung misis mo eh. Kaya kung alam mo naman, halimbawa, yung misis mo, walang habas kung gumastos ng pera, may kapangyarihan kang ikaw ang humawak ng pera. Kontrolin mo. Meron mo kasing babae, kung hindi siya naghanap buhay, wala siyang kakibir-kibir kung maubos kung paano masalaula yung kabuhayan. Ako po ganito. Kung ako tatanungin nyo, gusto ko, sa misis ko, ibibigay ko pera ko. Pakikita ko sa kanya, paraan ng paggasto, tuturuan ko. Pag hindi natuto, halimbawa, sa loob ng 5 taon, hindi natuto, walang maipon, pakikialaman ko. Pero hindi ko naman aalisin. Asawa mo yun eh. Ang hirap naman ng asawa mo, parang pulubi, nakatanggod na gano'n, ayaw mong bigyan. Meron lalaki gano'n eh. Yung kanyang sweldo, iniintrego sa nanay niya. At yung nanay niya naman ngayon, ang gumigipit doon sa kanyang asawa, ba't nag-asawa ka pa? Di ba? Ang asawa po, minamahal yan, gaya ng sariling katawan. Sabi sa Biblia, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sariling katawan. Nasa Kapitulo 5 po yan ng Aklat ng Efeso. Kaya, kung mahal mo asawa mo gaya ng sarili mong katawan, hindi mo naman pababayaan parang pulubi yung asawa mo nang hihingi. Baka mamaya, ibang lalaki pa magbigay dyan, di ba? Kaya, nasa sa mutual nyo pong understanding yon. Pakinggan nyo. Sa unang Corintios 7, versikulo 3, ganito ating mababasa. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, gayon din naman ng babae. Ibigay ang sa kanya'y nararapat. Meron po kasing, yan po kasing pag-aasawa, ayan, alam nyo, is tuning something that is out of tune. Anong ibig niyo po sabihin? Na tutunuhin mo yung talagang walang tono? Hindi. Wala sa tono yan. Hindi magkamag-anak yan eh. Hindi magkaano-ano yung mag-asawa eh. Hindi pareho ng nilakihang environment yan. Hindi pareho ng pinanggalingang pamilya. Ngayon ipag-meet mo sila. Mag-i-establish ka ng isang perfect harmony within their relationship. Kaya napakahirap niyan. Pero Brother Eli, nagkaka-MU nga eh. Si kapatid na may ka-MU siya eh. Ano ba yung MU? Mutual understanding. Mutual. Maganda. Mutual understanding. Pag sinabing mutual understanding, nauunawaan mo siya, nauunawaan ka niya. Yun ang mutual understanding. Merong mag-asawa ko minsan, wala yung mutual understanding. They only know of themselves. Yung lalaki ko, ano maipilit. Yung babae, ganun din. Kaya away ng away. Batuhan nga ng baso eh. Biro mo, nagpupulong ako sa Roque sa Guagua. Malayo pa ako eh. Maingay. Nakita ko nagsusunod-sunod. Kawali, sandok, kaldero, liparan. Yumama na yata ako yung malapit doon sa pinagpupuluan ko. Pinagtatapon yung gamit. Umalapat-lapit ako. Dumo! Damonyos ka, animal! Kapampangan eh. Ano ba? Ako, katakot-takot na murahan. Kaya pala si kapatid Bedong nakarating hanggang Pasay. Yun ang hirap. Kailangan ng mag-asawa. Hindi na ako papasok dyan. Ang mag-asawa, meron talaga mutual understanding. Ibigay niyo ang nararapat sa asawa, bibigay naman ng asawa ang nararapat sa inyo. Halimbawa, nararapat na ang lalaki maghanap buhay. Di maghanap buhay ka. Ang babae naman mag-asikaso sa bahay. Nararapat naman yon. Hindi dapat wag mong palalabasin yung mister mo na litaw ang kilikili. Bakit O kaya butas ang pundilyo. Manahi ka naman. Di ba? Yun ang obligasyon mo bilang babae. Pagdating ni mister, punasan mo ng mainit na bimpo sa mukha. Di ba? Punasan mo ng pawis, bigay mo yung tsinelas, pagtimpla mo ng kung ano maiinom. Palagay ko, pagka gano'n ng mag-asawa,
who says that honeymoon should end. Hindi dapat natatapos yung honeymoon eh. Pag natapos yung honeymoon eh, ang pangit na eh. Kaya ito, hangang-hanga ako rito, ginupit ko tuloy. Alam mo, may ginupit ako rito. Meron din Alam pala mo. kayong mga nakapaipit na Ay, ganyan. oo, pagkakakunan ng maganda, kahit